Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father, for He considers us His family. Family tayo ni Almighty Father is because He's pouring out His heart to us through His words. So kung nagbabasa tayo ng Bible, di ba? Nakikita natin yung emotions ng Father natin dito sa kanyang mga words. Kaya kinoconsider niya tayong family dahil lahat ng mga ayaw niya at ng mga gusto niya, sinasabi niya, He's very open to us. He's very vocal sa mga bagay na gusto niya at hindi niya gusto. Ganon ang family. Ganon yung totoong tatay. Open sa kanyang mga anak. Nagpapasalamat din ako kay Jesus Christ. Dahil sa Kanya, meron na tayong hope in the future. Nawala yung galit ni Almighty Father because of Jesus Christ. Kaya lalapit tayo kay Jesus Christ. Para matanggap tayo ng tatay natin. Dahil yung dugo ni Jesus Christ, yun ang makakapaglinis sa atin, sa ating mga kasalanan. And I thank the Holy Spirit for always guiding us, teaching us, and telling us the ways of our Father in Jesus Christ. And we can communicate to our Father in Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Last time I read Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1, this is an introduction of the book of Jeremiah. Jeremiah was a prophet after Isaiah, no? Sa kingdom siya ng Judah. If you check the link sa previous to Jeremiah chapter 1, nandun yung link, makikita nyo kung sino yung mga prophets ng time ng mga kings, no? Yung under ng kingdom of Judah and under ng kingdom of Israel. So, Jeremiah was called by the Almighty Father even though he was still in his youth. Bata pa si Jeremiah nung tinawag siya ng Almighty Father to become his prophet, to become his speaker. So he talked to Jeremiah through visions and dreams. And when Jeremiah prays, so may tatlong gagawin siya, no? Si Jeremiah. To root and pull down, destroy and to throw down, and to build and to plant. Tapos ipinakita sa kanya yung branch of an almond tree. So yung almond tree symbolizes rebirth and new life. At dapat yung almond tree, pinuprune siya, tinatanggal yung mga branches or vines. Wala palang vine ng almond tree. Yung branches. Para maging maayos yung almond tree. Tumubo ng maayos. Kasi may mga peste yung almond tree. Kaya to promote growth, no, tinatanggal yung mga diseased twigs and branches. So, ganon din tayo. Yung mga bagay na ayaw ni Almighty Father sa atin, yung mga kasalanan, tatanggalin yon, eliminating diseased ways, no? Mga maling mga gawa natin, tatanggalin ni Almighty Father. And then Jeremiah saw a boiling pot facing away from the north.
So, dinidescribe dito yung tragedy from heaven that will fall on men. And God will judge the people because the people are wicked. And they have forsaken the Almighty Father. We have forsaken our Father and burned incense to other gods, other images, statues. At hindi lang yun, ano, yung mga way of life, way of thinking. Sometimes we worship ourselves. Kaya yung mga sinasabing idols, hindi lang yon statues and images. Pati na rin yun sa mga bagay na pinaniwalaan natin na makakapag palayo sa atin kay Almighty Father. Mas pinapanigan natin or mas naniniwala tayo sa science kaysa kay Almighty Father. Alam naman natin, di ba, naman nagka-clash, no? Yung science. Dahil iba yung sa science kaysa kay Almighty Father. Yung science, gawa lang ng tao yon, no? Through, ano bang ibig sabihin ng science? Through examination, observation, and through testings. Si Almighty Father, alam na niya yung ginagawa niya. Hindi na kailangan ni Almighty Father gumawa ng testing and observation para lang makagawa ng mga bagay-bagay. Si Almighty Father, proprotektahan niya si Jeremiah. At bibigyan niya ng strength. Patatapangin niya. No? Si Jeremiah, tapos inilagay ni Almighty Father ang words niya kay Jeremiah. When it touched the mouth of Jeremiah. So yung mga away kay Jeremiah, hindi magpe-prevail. They will not triumph over Jeremiah because the Almighty Father was with Jeremiah. So dito na tayo sa Jeremiah chapter 2. Moreover, the word of the Lord came to me saying, go and cry in the hearing of Jerusalem. Thus says the Lord, I remember you, the kindness of your youth, the love of your betrothal, and when you went after me in the wilderness, in a land not sown. So ito yung time ni Abraham, di ba? Na inutusan ni Almighty Father si Abraham. Si Abraham naman, sunod agad siya. Kaya inilala ni Almighty Father yun. At saka yung nagpunta sa Egypt, no? Yung anak ni Israel, inalaw ni Almighty Father yun. Natuwa si Almighty Father noon, kindness of your youth, the love of your betrothal. Faithful ang kanyang mga anak nung time na yon. So, nung time na yon, Israel was deemed as holy in the eyes of God. And whoever fought with Israel, tsak na disaster will befall on them. Pero, dito sa verse 4, verse 3, Israel was holiness to the Lord, the first fruits of his increase. All that devour him will offend. Disaster will come upon them, says the Lord. So verse 4, hear the word of the Lord, O house of Jacob, and all the families of the house of Israel. Thus says the Lord, what injustice have your fathers found in me, that they have gone far from me, have followed idols, and have become idolaters. Anong injustice ang nagawa ko sa mga tatay ninyo na nakita nila sa akin? Bakit sila lumayo sa akin? Sabi ni Almighty Father.
Anong violation ko ba? Ano bang wrongdoings ko? Sabi ni Almighty Father. Anong unfairness ba sa akin? Bakit nila ako nilayuan? Minaltrato ko ba sila? Yung tatay natin, ano? Ganito ang nararamdaman. May emotions ang Father natin. May feelings siya. It's dahil tayo, may feelings din tayo. Galing tayo sa tatay natin. He created us. We were created in His image and likeness. So may feelings si Almighty Father. Kung tayo may feelings, mas merong feelings si Almighty Father. Mas may emotion siya. Marami siyang love. Compared sa atin. Kasi sa Kanya galing ang love. Love and the faithfulness. Lahat na magagandang bagay galing kay Almighty Father. Kaya nalalungkot si Almighty Father dito. Dahil lumayo sa kanyang mga anak. Yung mga kanyang mga creations. Verse 6, neither did they say, where's the Lord, who brought us up out of the land of Egypt, who led us through the wilderness, through a land of deserts and pits, through a land of drought, in the shadow of death, through a land that no one crossed, and where no one dwelt. Walang nagtatanong, asan si Almighty Father? Yung tatay natin na nag-alis sa atin sa Egypt. Yung nanguna sa atin makaalis sa slavery. Yung binantayan tayo sa desert. Yung sa lupain na dry. Walang naghanap kay Almighty Father. Hindi inalala yung kabutihan ni Almighty Father. I brought you, verse 7, I brought you into a bountiful country to eat its fruit and its goodness. But when you entered, you defiled my land and made my heritage an abomination. Dinala ko kayo sa bountiful land or plentiful land or abundant land. Maraming mga makakain, no? At kung titignan mo yung mapa ng Israel, left and right, merong mga dagat doon, Mediterranean Sea, tsaka yung Red Sea. Red Sea ba yun? Jordan River, sorry. Jordan River pala yun. Na merong mga tsaka Sea of Galilee, no? Na meron na mga isda. Makakain sila, maraming mga fruits. Pero nung nakapasok na sa land of milk and honey ang mga tao, they defiled the land of the Almighty Father. Gumawa sila ng wickedness. And so, ang sabi ni Almighty Father, and my heritage, an abomination. The people corrupted the land. It's not only the land, but the way of life of the people. Corrupted. Hindi na ginalang si Almighty Father, hindi na inalala si Almighty Father. Gaya natin. Hindi natin inaalala yung tatay natin. Corrupted. Puro tayo kasalanan. Hindi lang to yung time ng Israel ng pagkaalis sa Egypt. Kundi ito rin ay hanggang ngayon. Hindi nagbabago ang tao. Verse 8. The priests did not say, where is the Lord? And those who handled the law did not know me. The rulers also transgressed against me. The prophets prophesied by Baal and walked after things that do not profit. Yung priests dito, it's religious leaders. Hindi nila tinatanong kung nasaan si Almighty Father. Not looking for the presence of the Almighty Father. Ang ginagawa lang, ay hindi, pag Sunday, geto ang gagawin ko eh. Magpapray ako, ganyan. Routine na, naging routine. Wala na sa puso ang ginagawa. And those who handle the law did not know me. Sino nag-handle ng law? Ito yung mga sa judicial. Hindi kilala si Almighty Father. Ano ang ginagawa? Congress and Senate. Ang pinapasa yung mga perversion na law.
Ha? Yung same-sex law, yun na ang pinapasa ngayon. Yung perversion. Hindi kilala si Almighty Father. Minsan yung iba, gusto nila tanggalin ang pagbabasa ng Bible sa public places. Sa ibang country, no? And then the rulers also transgressed against me. Who are the rulers? These are the leaders of the nation. Nagkaroon din ng kasalanan kay Almighty Father. Corruption. Abuse of power. And then the prophets also prophesied by Baal. Instead of asking God, iba na ang pinaprophesy ng mga prophets. Ang dami ngayon, mga false prophets ngayon. They give messages not coming from the Almighty Father. And walked after things that do not profit. Pag sinasabing walked after things that do not profit, alam naman natin na ang ibig sabihin ng profit ay yung makakapag-store up tayo ng treasures in heaven. Yun ang profit kay Almighty Father. So, ano yung mga bagay na things that do not profit? Lahat ng bagay, it doesn't profit a man. Ang makakapag-profit lang, makakapag-save up lang tayo ng treasure, if we follow Jesus Christ, if we follow the Almighty Father's commands, dun tayo makakapag-profit. Other than those, wala na. Baka ang tingin nyo na profit ay business, no? Or naiipon nyo ng mga kayamanan dito sa mundo. No, it will not profit us. It's because the things in this world will be broken or will disintegrate, no? Masisira. Mananakaw, masusunog. Verse 9, therefore, I will let you bring charges against you, says the Lord. The Almighty Father will judge the people, will show them what they did wrong in the eyes of the Almighty Father. And against your children's children, I will bring charges, sabi ni Almighty Father. Hanggang sa mga descendants. Children's children. So, up to now, meron tayong na-experience, di ba? So, yung mga na-experience natin ng mga tragedies, calamities, yun, part yun ng galit ng Almighty Father. Yung war, part yun ng galit ng Almighty Father. It's just a part, hindi pa yun ang todo. Verse 10, for pass beyond the coasts of Cyprus, and see, send to Kedar, and consider diligently, and see if there has been such a thing. Has a nation changed its gods, which are not gods, but my people have changed their glory for what does not profit. Tingnan ninyo sa kapaligiran ninyo, sa iba-ibang lugar, sa ibang distrito, sa ibang area, at makikita ninyo. At isipin mabuti, meron bang ganong pangyayari? Sabi dito sa verse 10. Tapos sa verse 11, has a nation changed its gods, which are not gods? Ang isa bang country o ang isang nation, pinalitan ba nila ang kanilang Diyos ng hindi Diyos? Pero, but my people have changed their glory, for what does that profit? But my people have changed their glory. Glory is in capital letter G. So this means glory is the Almighty Father. My people have changed their glory, or yung God nila, for what does not profit. Pinagpalit natin si Almighty Father sa mga bagay, sa mga tao, na hindi tayo makakapag-profit. No value.
Walang value ang pinagpalit natin kay Almighty Father. Be astonished, O heavens, at this, and be horribly afraid. Be very desolate, says the Lord. Matakot ka, sabi sa atin. Be horribly afraid. Be fearful. Because you will experience discontentment. Be very desolate is discontentment. Laging kulang. No? Laging hindi satisfied. Laging kailangan makakuha ako ng madami na pera. Lahat kailangan. Kasi nga, feeling mo lagi kang kulang. That's be very desolate. No? Hindi masatisfied. Dahil kay Almighty Father lang tayo makakukuha ng contentment. Verse 13, for my people have committed two evils. Dalawang kasalanan ng mga anak ko, ng wickedness. First, they have forsaken me, the fountain of living waters. Iniwan ako ng mga anak ko. Sabi ni Almighty Father. Kay Almighty Father galing ang fountain of living waters, hindi na mamamatay, eternal life. Iniwan si Almighty Father. Kahit siya, sa kanyang nanggagaling ang eternal life. And then second, and hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Ano yung cisterns? Lalagyan, vessel, na hindi malalagyan ng tubig. Hindi makakapag-profit. Hindi makakapag-ipon. So ano yon? Gumawa sila ng kanilang sariling pagkakaabalahan na hindi naman sila makakapag-profit. Yung puso nila nakafocus sa mga bagay na hindi sila makakapag-profit, hindi sila makakapag-save ng treasure. Pag sinasabing treasure natin, it's si Almighty Father yung treasure. The Holy Spirit, Jesus Christ, sila ang treasure. Eternal life in heaven, that's the real treasure. Kaya pag sinasabing natin real treasure, si Almighty Father yun. Jesus Christ and the Holy Spirit. Sila ang real treasure. Sa kanila tayo makaka-profit. Store up for yourselves treasures in heaven. Yun ang inulat ni Jesus Christ. Pareho ng sinasabi ni Almighty Father. Verse 14. Is Israel a servant? Is he a homeborn slave? Why is he plundered? Are the chosen people rejected by the society? Why are they stripped of their rights? Kasi pag sinasabing homeborn slaves, tinanggalan ka ng karapatan mo. Ninakawan, no? Kasi ganun ang nangyari sa mga taong ayaw tumigil sa kasalanan. Hindi makukontento. Slave to sin. Verse 15. The young lions roared at him and growled. They made his land waste. His cities are burned without inhabitant. Imagine young lions, roared at him and growled. So inexperienced rulers or inexperienced and ruthless rulers took hold of the nation, and the cities are in ruin. And no one is correct in the eyes of God. Itong ibig sabihin ito, the young lions roared at him and growled. They made his land waste. His cities are burned without inhabitant. Walang buhay. Lahat considered as dead because nabubuhay sa kasalanan. Verse 16. Also, the people of Noph and Tahpanhes have broken the crown of your head. So, due to the influence of the ungodly people, nawala yung
crown sa head. Anong nangyari? Pag nawala ang crown sa head, pag may crown sa head, ibig sabihin, you are like a king, mayaman ka. Pero, anong nangyari dito? Also, the people of Nof and Tapanes have broken the crown of your head. Tinanggalan ka ng crown sa head mo. So, influence of the ungodly people. Due to the influence of the ungodly people, you've committed sins, shameful deeds, and you've become a pauper. P-A-U-P-E-R. No? Naging mahirap ka. Wala ka ng crown sa head mo. Have you not brought this on yourself? In that you have forsaken the Lord your God when He led you in the way? Sa verse 17. Di ba ikaw ang gumawa nito sa sarili mo? Kasi iniwan mo si Almighty Father. Siya ang nag-guide sa'yo kung nasaan ka ngayon. Pero iniwan mo si Almighty Father. Kaya ngayon, consider as a pauper ka. Wala ka ng crown sa head mo. Because you've forsaken the Almighty Father. Yun ang ibig sabihin dito. And verse 18. And now, why take the road of Egypt to drink the waters of Sihor? Or why take the road to Assyria to drink the waters of the river? The river dito is Euphrates River. So sabi ni Almighty Father, why are you choosing to be a slave again to sin? Kasi Egypt is symbolizes slave, no? Or slave to sin. Why are you choosing to be a slave again to sin, to be in trouble and shame? Sihor means black or trouble. Why take the path of disobedience and unrighteousness? Assyria, no? Why take the road of Assyria to Assyria? To drink the waters of Euphrates, to wallow in depth of difficulties. Kasi yung Euphrates River, malalim siya nung time na to. Bakit ka nagpapakahirap? Gusto mong malugmok sa kasalanan, sa kadumihan, sa kapahamakan? Sabi ni Almighty Father. Verse 19. Your wickedness will correct you, and your backslidings will rebuke you. Know therefore and see that it is an evil and a bitter thing that you have forsaken the Lord your God, and the fear of me is not in you, says the Lord God of hosts. Sabi ni Almighty Father, you do not fear me. And so, your wickedness will correct you. Matututo ka sa iyong mga kamalian. You will learn a big lesson from your own mistakes. A lesson of choosing wickedness will lead you into a miserable life. Because you have forsaken the Lord, you're forgotten your Creator. You are not afraid of Him, says the Lord of hosts. Sabi ni Almighty Father, hindi kayo natatakot sa akin. Kailangan may takot tayo kay Almighty Father. Siya ang Creator. Isang salita lang ni Almighty Father. For now, binibigyan tayo ng warning, no? Lagi ko sinasabi sa inyo, it's a warning for us. Hindi dahil sa nandito to sa Old Testament, hindi na natin mabasahin. Ang Jeremiah, ang Isaiah, ang Malachi, Obadiah, Nehemiah, Ezra, Micah, Nahum. Babasahin natin. Kasi importante. Lahat may message for us. It's applicable still up to now. Na sa Old Testament lang, it's because under the Old Covenant. Okay? Hindi pa kasi dumating si Jesus, kaya nakalagay ito, nakasama sa Old Testament kasi hindi pa dumating si Jesus. Kaya nagkaroon ng New Testament, it's a new covenant. But this is a prophetic book. Hindi pa nangyayari. Although yung mga kasalanan ng mga tao dito, nangyari na noon, nangyayari pa rin hanggang ngayon. There's nothing new under the sun. Verse 20, for of old I have broken your yoke and burst your bonds, and you said, I will not transgress. When on every hill and under every green tree, you lay down playing the harlot.
So our Father has freed us already from the bondage of sin and shame. And we said to our Father that we will not commit sins. We will follow His ways, His commandments. And yet, what we did, what are we doing right now? What are we doing right now? We are still committing sin. When on every hill and under every green tree, you lay down and playing the harlot. Playing the harlot is enticed to sin, committing sins, living a luxurious lifestyle without the Almighty Father, wanting to have what the world offers, that we sell ourselves, even our dignity and integrity, just to get famous, no? To be rich, and to have power. We play the harlot. May mga kabayaran. Kaya sinasabing laging harlot, laging sinasabi na prostitution, no? May kabayaran. Kadumihan. Yet I had planted you a noble vine, a seed of highest quality. How then have you turned before me into the degenerate plant of an alien vine? Ang ganda ng pagkakagawa ko sa inyo, sabi ni Almighty Father. I planted you a noble vine, seed of highest quality. Pero anong nangyari? How then have you turned before me? Nagbago ka. Naging isang degenerate plant ka. Unclean. Abomination. Madumi. Masirain. Corrupt, immoral. Dishonorable. Pero ang ganda ng noble vine ka eh. Hindi ka naging noble. Degenerate plant ka na. Sabi ni Almighty Father. 22 verse 22. For though you wash yourself with lye and use much soap, yet your iniquity is marked before me, says the Lord God. Kahit na maghugas ka pa, maligo ka pa, lye or madaming sabon ang gamitin mo, yung kasalanan mo nakamarka na sa akin. Hindi ba tanggal? Pero ngayon may pag-asa na tayo, natatanggal dahil kay Jesus Christ. Dito nakalagay hindi matanggal. Pero sa New Testament, at saka diba sa Isaiah sinasabi, kahit pa gaano kadumi ka, kapula ang scarlet yung kasalanan mo, magiging white as wool. Dahil kay Jesus Christ. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Lagi-lagi. Verse 23. How can you say, I am not polluted? I have not gone after the Baals. See your way in the valley, know what you have done. You are a swift dromedary, breaking loose in her ways. Paano mo masasabi na hindi ka polluted or hindi ka defiled or hindi ka corrupted or hindi ka makasalanan? Dahil ba you said na you have not gone after the Baals, hindi ka sumasamba kasi sa mga foreign gods? Pero tingnan mo yung iyong gawain. Sabi ni Almighty Father, see your way in the valley. Know what you have done. Hindi lang kasi sa pag-worship ng idols or statues ang pagiging makasalanan. Ano ba bang ang pagiging makasalanan? Yung binanggit natin sa Romans chapter 1, andun lahat ng mga kasalanan. You are a swift dromedary breaking loose in her ways. Huh? Ay, dromedary, ano to? Camel to. Swift, mabilis na camel.
Para kang mabilis na camel na nakalabas ng lungga, nakalabas ng kulungan, na nagwawala, nagpapaka, ano bang word? Walwal. Yun ang word na ngayon, walwal. Nagpapakawalwal ka, no? Loose in her ways. Verse 24, a wild donkey used to the wilderness that sniffs at the wind in her desire, in her time of mating, who can turn her away? All those who seek her will not weary themselves. In her month, they will find her. So, it's a sinful person. It's like a wild donkey in the wilderness. Na ginawang playground ang wilderness na kahit sino na lang ay pumapayag na makasama or makamate yung wild donkey. Parang ganon kayo. Sabi ni Almighty Father. Kahit sa masamang mga bagay, tinatanggap ninyo. Wala kayong pinipili. Sa mga business dealings ninyo, sa pakikipag-usap ninyo sa mga tao, sa paninirang puri ninyo, sa mga kaibigan ninyo, sa mga kapitbahay ninyo. Puro kasalanan ang ginagawa ninyo. Sabi ni Almighty Father, wala kayong pinipili. Nanloloko kayo ng tao. Pinag-aaway-away nyo yung tao. Scammer ka. Gusto mong makalamang lagi sa kapwa-tao mo. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Walang pinipili. Nakasalanan, kahit ano pwedeng ginagawa ninyo. Ang kung ano-ano. Verse 25. Withhold your foot from being unshod, and your throat from thirst. But you said, there is no hope. No, for I have loved aliens, and after them I will go. Pigilan mo yung sarili mo. Control yourself. Pero anong sabi mo? There is no hope. Walang pag-asa. Ayoko. Gusto ko ang aliens. No? For I have loved aliens. Gusto ko yung mga ginagawa kong kasalanan. Hindi ko kaya natigilan ang paggawa ng kasalanan. Mahina ako. Marupok ako. Yun ang ibig sabihin dito. Kasi sabi ni Almighty Father, withhold your foot from being unshod and your throat from thirst. Pigilan mo ang sarili mong gumawa ng kasamaan. Control. Self-control. Pero ano sabi mo? Walang pag-asa. Ayoko. Gusto ko ang ginagawa ko. Yung Satanist, no? Meron silang kasabihan na gawin mo ang gusto mong gawin, basta wag ka lang makakapanakit ng tao. Wala sa Bible yan. Hindi yung salita ni Almighty Father. Mali yan. Dapat ang gawin natin, ang mga bagay na makakapagpasaya sa tatay natin. Yung gawin mo mga bagay na makakapagpasaya sa'yo, na wala ka namang sinasaktang tao. Imposibleng wala kang sinasaktang tao pag ganun ang ginagawa mo. Pag hindi galing kay Almighty Father, may masasaktan kang tao. Dahil all goodness comes from the Father. Pag hindi kasama si Almighty Father, hindi tayo makakagawa ng tama. At saka yung Satanist, do as thou wilt. Gawin mo ang gusto mong gawin. Yun naman ang salita ng mga Satanists. No? Yun ang tinuturo ni Lucifer sa kanyang mga tauhan. Do as thou wilt. Mali din yun, ha? Huwag yung gagayahin yun. Dahil tayo, gagawin natin, we will do what our Father is pleased with. Yun, ang Father natin, si Almighty Father. Kung saan masaya si Almighty Father, yun ang gagawin natin. Because we are the children of our Lord Jesus Christ and the Almighty Father. We are His. We are His creations. Our Creator, our Almighty Father. He owns us, our soul. And so we cannot do anything but to follow our Father because our Father knows what is best for us.
tayo hindi natin alam kung anong tama para sa atin. At kaya tayo niloloko ni Satanas para mapunta tayo sa impyerno. Huwag tayo magpaloko. Verse 26. As the thief is ashamed when he is found out, so is the house of Israel ashamed. They and their kings and their princes and their priests and their prophets. Mapapahiya yung mga gumagawa ng kasamaan, wickedness. Gaya ng isang magnanakaw, pag nahuli siya na nagnakaw siya, o isang scammer, nalaman scammer siya. Nakakahiya, di ba? So is the house of Israel. Ipapahiya din sila, pati yung mga leaders, pati yung mga mayayaman, pati yung mga religious leaders, pati na rin ang mga prophets. Verse 27. Saying to a tree, you are my father. Saying to a stone, you gave birth to me. For they have turned their back to me and not their face. But in the time of their trouble, they will say, arise and save us. Naintindihan niyo to? Saying to a tree, you are my father. Saying to a stone, you gave birth to me. So this is idolatry, no? Sinasabi mo sa isang puno or sa isang kahoy, ikaw ang tatay ko. Or sa isang stone, o ikaw nag-ano sa akin, ikaw ang nagpanganak sa akin. Dahil they have turned their back from the Almighty Father and not their face. But in the time of trouble, they will say, arise and save us. Pero pag may problema naman sila na nangyayari sa kanila, sino naman tinatawag? Almighty Father, Almighty Father. Pero pag maganda ang buhay nila, ang tinatawag nila, yung statue nila, yung stone nila, yung mga idols nila. Nakakalimutan si Almighty Father. Verse 28. But where are your gods that you have made for yourselves? Let them arise. Ako ang tinatawag ninyo, sabi ni Almighty Father, pag may problema kayo. Pero asan na yung mga Diyos nyo na ginawa ninyo? Kayo mismo ang gumawa. Yung mga idols ninyo. But where are your gods that you have made for yourselves? Let them arise, if they can save you in the time of your trouble. For according to the number of your cities are your gods, O Judah. You understand that? Asan na yung mga idols or mga Diyos na ginawa ninyo? Hayaan mo silang mabuhay, sabi ni Almighty Father. Patayuin nyo sila. Let them arise. If they can save you in the time of your trouble. Kung sila ang makakasave sa inyo, sa inyong mga problema. Pag meron kayong disaster or calamity, tingnan natin. For according to the number of your cities are your gods, O Judah. Naintindihan niyo yon? According to the number of your cities are your gods, O Judah. Ganun kadami ang sinasambang gods. Kung gaano kadami yung city, ganun din kadami yung sinasamba nilang gods. Ha? Sabi mga list of ano dito, sinasamba ninyo. Ang dami yung sinasamba. Ang i-worship natin si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Ha? Pero ang dami ninyong sinasamba. Sino sinasamba ninyo? Si Erasmus, si Edmond, si Catherine, si Gabriel, si Thomas, si Gertrude, si Matthew, si Raymond, Andrew, Genesius, Pelagia, Bernardine. Sino tong mga to? Kilala ba to ni Almighty Father? Ang dami niyong sinasamba. Si Cecilia, Maurice, Bernard, Anthony of Padua. Ang dami niyong sinasamba. Ginagawa niyang Diyos. Pag may problema kayo, ito ang tawagin niyo, tatayo ba itong mga to? Makakatulong ba sa inyo? Si Jude. Kasi ito si Francis Xavier. Ba't may Xavier pa rito? Meron pa eh. Yung mga sinasamba ninyo, ng mga santo,
Nababuhay ba yon? Pag nawala na yun sa mundo, wala na yun. Hindi yun Diyos. Tao sila. You're worshiping, the dead. Paganism. Hindi niyo matanggap. Hindi niyo matanggap. Hindi ko salita to. Salita ni Almighty Father to. For according to the number of your cities are your gods, O Judah. Minsan nga, di ba? Ano ang pangalan ng mga streets? Or ano ang pangalan ng mga cities niyo? Barangay San Rafael. Barangay ano ba yun? Barangay Santa Monica. Saint Anne Barangay. Ganon. Alam ni Almighty Father. Advance ang isip ni Almighty Father. My Father is amazing. Alam ni Almighty Father. So kung ano yung nangyayari ngayon, nangyari na noon pa. Kayo magbasa ng Bible. Tingnan ninyo. Ask the guidance of the Holy Spirit. Ask the Almighty Father to teach you. Para maintindihan ninyo, makita niyo sa Bible. Kasi gusto niyo kasi tradition. Ano bang sabi ni Almighty Father tungkol sa tradition? Hindi niya ina-acknowledge yung tradition. Kaya nga tayo may Bible eh. It's the manual. Matanda pa tong Bible kumpara sa tradition ninyo. Matanda pa tong Bible kumpara sa religion ninyo. Bakit ko kayo binabasahan ng Bible? Hindi nyo kasi naiintindihan. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father na iintindihan ko. Kaya may responsibility ako to share to you. Very descriptive ang mga binabanggit ni Almighty Father. Hindi generalized, descriptive. Disappointed si Almighty Father. Matagal na siyang disappointed sa atin hanggang ngayon. Ginagawa pa rin natin ang mga kasalanan. But where are your gods that you have made for yourselves? Let them arise, if they can save you in the time of your trouble. For according to the number of your cities are your gods, O Judah. Why will you plead with me? You all have transgressed against me. Bakit kayo sa akin nagmamakaawa, lumalapit? Kayo ay nagkasala sa akin. Verse 30. In vain I have chastened your children. They received no correction. Like your sword has devoured your prophets, like a destroying lion. Tinuruan na ni Almighty Father ang kanyang mga anak. The Lord has taught the people harsh lessons, but hindi natuto ang mga tao. In vain, no? In vain, I have chastened your children. They received no correction. Hindi natuto, hindi naintindihan ang tinuturo ni Almighty Father na lesson. Your sword has devoured your prophets like a destroying lion. Pati mga prophets punished severely. Wala na nga yung mga prophets na totoo. Wala akong makita. Puro mga false prophets na nakikita ko sa internet. Puro mga false teachings. Puro nag-iimbento. Bakit hindi sa Bible kunin lahat? Bakit hindi ipakita anong verse sa Bible, itugmaan lahat? Dahil corrupted ang mundo. Iba ang focus ng mundo, ang focus ng mga tao sa mundo. Fame, fortune, and power.
pag marami kang members, nasa yun ang fame, fortune, and power. Alam niyo yun, di ba? Nakakapagpayaman nga kayo ng isang di ba? Isang leader. Nakakapagpanalo nga kayo ng mga politician, di ba? Sama-sama kayo, nagboboto. Naka-profit ba kayo nung ginawa nyo yon? Verse 31. O generation, see the word of the Lord. Have I been a wilderness to Israel, or a land of darkness? Why do my people say, we are lords, we will come no more to you? So yung mga tao prideful, binaliwala ng si Almighty Father. Kasi, yung mga tao ngayon, feeling nila sila na ang may-ari ng mundo. Why do my people say we are lords? So this is domination, no, of the world. Dominated by the people. This world is dominated by the people. Kalimutan si Almighty Father. Kinalimutan. We will come no more to you. Nakalagay dito. Bakit? Mukha bang hindi makakatulong sa inyo si Almighty Father? Mas powerful ba kayo kay Almighty Father? Yung mga grupo ng mga leaders of nations na nagsama-sama, mas powerful ba kayo kay Almighty Father? Kayo ba nag-create ng mundo na to? Kayo ba nag-create ng tao? Mas powerful ba kayo? Kaya hindi nyo sinisik ang guidance si Almighty Father. Hindi nyo sinisik ang kanyang advice. Verse 32. Can a virgin forget her ornaments, or a bride her attire? Yet my people have forgotten me days without number. Days without number, my people have forgotten me. Anong ibig sabihin nun? Endlessly. Habang buhay na nila akong kinalimutan. Walang number. Ang tagal na nila akong kinalimutan. Endlessly. My people have forgotten me. Days without number. Matagal na natin kinalimutan si Almighty Father. Tinatawag niya na tayo bumalik sa Kanya. Yung virgin, hindi niya na-forget yung kanyang ornaments. Na para pampaganda niya. To make herself attractive. Yung bride, hindi niya nakakalimutan yung kanyang wedding dress. Pero, yung mga tao, kinalimutan nila ang creator ng mundo na to, si Almighty Father. Days without number. It's endlessly. Verse 33. Why do you beautify your way to seek love? Therefore, you have also taught the wicked women your ways. So, ano dito, no? Why do you want to make yourself attractive to look for a partner? And so you have influenced perversion to all nations. The wicked women imitated your ways. So the wicked nations imitated what you did. Sama-sama na yung kasalanan. Influenced. Bad influence. Kaya, isang example, no? Dati, sa US lang yon yung maraming gender, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, gender, or sexual orientation. Ngayon, kumalat na. Napunta saan? Nasa UK. Kumalat na rin sa atin. Dumating na rin sa atin. Dito.
Mukhang lalaki, tapos ayaw magpatawag ng, ng sir. Nagagalit. Dumating na dito sa Pilipinas. Nagkanda hawa na. Itong ibig sabihin nito. Na-influensya na. Kaya nga, therefore you have also taught the wicked women your ways. Na-influensahan ka na. Inimitate ka. Ginaya ka na. Verse 34, also on your skirts is found the blood of the lives of the poor innocents. I have not found it by secret search, but plainly on all these things. Si Almighty Father, nakita rin niya yung pang-aapi sa mga tao, pagmamanipula sa mga tao. Pang-aabuso sa mga tao. Sa mga walang, sa mga innocent, inaabuso ng mga tao. Pag mabait ka or kind ka, aabusuhin ka ng mga tao. Nakita ni Almighty Father. At nakita yun ni Almighty Father, hindi dahil sa nag-secret search siya na, or nagman-man siya para ma-check niya na ginagawa ng patago ng mga tao. Hindi. Ano ang ginagawa? But plainly on all these things, kitang-kita, out in the open, ang pang-aabuso sa kapwa-tao. At hindi kinakahiya yung paggawa ng pang-aabuso sa kapwa-tao. Ano ba ang mga pang-aabuso? Nagbebenta ka ng mga substandard ng mga items. Nagbebenta ka ng mga bulok ng mga items. Yung produkto mo, hindi naman nakakatuwa. Pero ang galing mong mag-sales talk. Napapaniwala mo ang mga tao. Manipulation. Yung insurance daw, manipulation yun eh. Ginawang law para makuha mo, kailangan mo mamamatay pa. Hindi, pag makukuha mo yung mga 70 ka na, kailangan mo pang maging mukhang kahoy bago mo makuha yung pera mo. Ganon. Ay, mukhang kahoy ka na, sige, pwede mo nang kunin yung pera mo. Ganon. Imbis na pwede mong gamitin yun para hindi ka magmukhang kahoy, no? Yung pera mo, i-enjoy mo na. Pag may sakit ka na, saka mo hindi ko makita yung logic nun eh. Ang galing, gumawa ng invento, evil things, inventor of evil things. Pagmamanipula, panglalamang ng kapwa-tao. Tapos, ang gagawin mo, bibigyan mo kanya ng magandang benefits. Itong benefit kasi niyan, ganyan. Yan ang benefits niyan. Para pag gano'n ka na, ganyan, nag-increase yung niyan, yung percentage. May inflation. Ha? So, anong sinasabi nyo na nag-increase yung pera nyo? Hindi rin. Magagalit sa akin yung bibenta ng insurance. Kaya tinawag na insurance should may sure, no? Hindi tayo sure doon. Ang mas sure tayo kay Almighty Father. Dati nagbenta ako ng cellphone sa call center. Hindi ako makabenta, nahihirapan ako, nahihiya ako. Kasi ayokong manloko ng tao para lang makabenta. Kasi kailangan ganun ang gawin mo para makabenta ka. Iniisip ko na lang, no? Iniba ko ang isip ko.
makakatulong to sa tao. Yun, makakatulong tong cellphone na to sa tao. Makakatawag sila, ganon. Para mas magaan ang i-charge sa kanila. Hindi sila mahirapan. Yun ang inisip ko. Kasi nahihirapan ako magbenta pag may kasamang pagmamanipula. Hindi ko kaya. Naaawa ako. Kaya hinanapan ko ng reason. Kailangan may magandang reason dito eh. Ano ba? So, ganun din yung sa insurance. Hahanapan ng magandang reason para mabentahan ka. Manipulation. Kahit hindi kailangan, pipilitin mo. Kaya ang ginawa ko ng puro recontract na lang ko na recontract ng items para hindi ako makapanloko. Nagigilty kasi ako. Kaya nga, lahat sa society natin, puro panloko. Minsan sa palengke, no, luma nang ibebenta sa mga gulay, binibenta pa. Kukuha ka ng kasambahay mo, lolokohin ka. Maganda ang pagpapasweldo mo, lolokohin ka pa. Tutulong ka sa mga tao, lolokohin ka pa ng tao, iisahan ka pa, nanakawang ka pa. Ibang klase. Nakikita ni Almighty Father yun. Hindi na nakatago. Kitang-kita ni Almighty Father. Kasamaan ng tao. Hawa-hawa na. Tapos ang sasabihin din, mahirap lang kasi kami. Geto kasi kami. So, hindi sila poor. Dahil kaya nila yun eh, na manloko ng tao. Hindi yun poor. Hindi yun poor in spirit. Hindi yun poor in the eyes of God. Hindi yun ang poor. Ang poor in the eyes of God, yung mga tao na lugmok, na hindi gumagawa ng kasamaan, na ang inaasahan si Almighty Father, yun ang poor. At yung poor, hindi lang yun yung poor in material things, but poor in spirit. Balik tayo dito, verse 35. Yet you say, because I am innocent, surely his anger shall turn from me. Behold, I will plead my case against you, because you say, I have not sinned. Maraming mga tao, no? Ito, holier than thou. Nabanggit natin, saan ba natin nabanggit yun? Sa Isaiah, di ba, mga holier than thou? Ito yun. Ha? Sasabihin ng tao, inosente ako, wala naman akong kasalanan eh. Surely his anger shall turn from me, sabi ng tao. Pero ano sabi ni Almighty Father? Behold, I will plead my case against you because you say, I have not sinned. Anong gagawin ni Almighty Father? Magpapakita si Almighty Father ng pruweba, proof, evidence. Annex 1, Annex 2. Kaya nga 'di ba sa Book of Revelation, may nandun ng Lamb's Book of Life, and at the same time, marami pa rin mga books doon. Ipapakita doon yung mga gawa. Bakit ka mapupunta in Hades? Ito ang proof. Ayan. Itong sinasabi ni Almighty Father. So, nababanggit na rin natin yung Book of Revelation dito. Ha? Kasi yung ipipresent sa atin yung book, yung proof, at the last days na, pag nagkaroon na ng Great White Throne Judgment, doon ipapakita ni Almighty Father kung bakit ka dapat sa Hades mapunta at bakit ka na-save. Na-save ka dahil yung name mo nasa Lamb's Book of Life. Verse 36. Why do you gad about so much to change your way? Also you shall be ashamed of Egypt as you were ashamed of Assyria. So sabi ni Almighty Father, the Lord said, why are you not changing your ways? Why are you so arrogant? You shall be shamed like a slave to sin, as you were shamed for your
wickedness. Kasi, Egypt, no? Slave to sin. As you were ashamed of Assyria, ikaw ay papahiya dahil sa iyong wickedness, ipapahiya ka dahil ikaw ay slave to sin. Kaya dapat, we must change our ways. Verse 37 and the last verse of Jeremiah chapter 2. Indeed, you will go forth from him with your hands on your head, for the Lord has rejected your trusted allies, and you will not prosper by them. Mapapahiya ka, sabi ni Almighty Father, for choosing other gods. You will be disappointed and dismayed with your hands on your head. Nakaganon ka. Sasakit ang ulo mo. Problema ang darating sa iyo. Because the Lord has rejected your trusted allies. Yung mga kasama mo, ni-reject ni Almighty Father. Yung mga nag-iimpluwensya sa iyo ng kasamaan, rejected yun. Kaya kung rejected yun, rejected ka rin. At ikaw ay hindi magpa-prosper by them. Anong pagsasabing you will not prosper by them? You will not save treasures in heaven. Pag ginagawa mo yung mga kasalanan, you can never save treasures in heaven. Kasi ang prosper kay Almighty Father, it's a profit, equity, treasures in heaven, inheritance. Yun. Pag nakita kasi ng mga taong prosper, prosperity to, yayaman na tayo, ito na yayaman, pagkakataon natin yumaman sa mundo. Hindi yun. Ha? Hindi yun. Ang prosper kay Almighty Father, yung abundance kay Almighty Father, is yung makasama siya. Siyang inheritance. Si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pwedeng ulit-ulitin to. Gusto kong sabihin sa inyo ng prosperity kay Almighty Father. Yung profit kay Almighty Father, ulit-ulitin ko. Saving treasures in heaven. Hindi dahil sa magbibigay ka ng treasure dun sa inaatinan mong congregation, sa inaatinan mong church, no? Hindi yon, kundi yung yung faith mo kay Almighty Father, and then magmamanifest yung faith mo kay Almighty Father through your works. Tsaka yung prosper nito is saving up treasures in heaven, yung fruits of the Holy Spirit. Ha? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, self-control, faithfulness. Against such things, there is no law. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Yun ang fruit of the Spirit. At pag mayroon tayong fruit of the Spirit, nasa sa atin si Almighty Father dahil puro mga kabutihan ang nasa sa atin. Nagaling sa Holy Spirit. Makakapag-store na tayo ng treasures in heaven. Basahin ulit natin, ha? Sabi ni Jesus dito sa Matthew chapter 6. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Inuulit-ulit ko.
Hindi ko po naiintindihan ninyo. Kahit inuulit-ulit ko, pati hindi nyo naiintindihan. Naiintindihan ba? Sino mga kausap ko rito? Ako lang yata mag-isang salita. But lay up for yourselves treasures in heaven. Ang isi-save natin, treasures in heaven. Sino ba yung treasures in heaven? Si Almighty Father. Isi-save natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Dahil pag si Almighty Father, mahal natin, lahat sumasama na. Lahat na ng pagpapala. Where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where a treasure is, there your heart will be also. Nasa saan ba yung puso ninyo? Asan yung treasure ninyo? Nasa bangko? Andun ba ang puso ninyo sa bangko? Ang treasure natin, si Almighty Father. So, nasaan ngayon ang treasure natin? Nasaan na ngayon ang puso natin? Ang puso natin na kay Almighty Father. Kasi siya ang treasure natin. Ang treasure natin, si Jesus Christ. Nasa sa Kanya ang puso natin. Kasi siya ang treasure natin. Siya na ang mas importante, higit sa lahat. Si Jesus Christ, si Almighty Father, at ang Holy Spirit. Sila ang tunay na treasure. Yung mga bagay na ini-enjoy niya dito sa mundo, God will provide. Everything that we need, He provides. Because we are His children. Sa Kanya tayo aasa. Hindi nagkukulang si Almighty Father ng blessings niya. And if there are some things na hindi kayo nabibigay, it's because you have to learn a lesson. Because all things work together for good to those who love the Lord. Pag may hindi sa inyo binibigay si Almighty Father na hinihiling ninyo, accept it. Kasi our Lord God knows what is best for us. Kung bagay na iyon ay makakapagpahiwalay sa ating kay Almighty Father, huwag na lang. Because our priority is our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. Hindi ko alam kung naiintindihan niya ba yung sinasabi ko. Dahil gusto pa rin ninyo. Hindi mawawala, di ba? Hindi mawala. But we have to have what? Self-control. Fruits of the Holy Spirit. Para maintindihan natin. Naiintindihan naman ninyo. Pag nasa sa atin na yung fruits of the Holy Spirit, lahat nasa sa atin na. Si Almighty Father nasa sa atin na. Nasa ang Holy Spirit, si Jesus Christ. And, may additional pa, there's more. The gifts of the Holy Spirit, ibibigay ni Almighty Father sa atin. Gifts of prophecy, gifts of faith, gift of speaking in tongues, gift of translating the speaking of tongues, gift of wisdom and knowledge, gift of miracles, gift of healing, gift of discerning different kinds of spirits. Yun. Pero yun, hindi lahat-lahat na ibibigay. It's a gift. No? Na pwedeng ibigay sa'yo lahat. Pwedeng may hindi ibigay sa'yo lahat. Pwedeng isa ibigay sa'yo. Because it's a gift. But, the fruit of the Holy Spirit, we must have peace. By trusting the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, we will be given fruits of the Spirit. Love. Kaya natin mahalin ang kapwa-tao natin. Mahirap mahalin ang kapwa-tao natin. Aminado ako. Joy. Even if hindi ka mayaman, no? You have joy. Contented ka. Peace. Tahimik ang buhay mo. Patience. Mahaba ang pasyensya. Kailangan kaya tayo ng Lord. Patience. Kindness. Goodness. Faithfulness.
Gentleness. Gentle sa tao, no? Self-control. So, kulang din ako na to, self-control. Papasalamat ako kay Almighty Father. Dahil naiintindihan ko. Naiintindihan ko ng Jeremiah. Sabay-sabay tayo nakakaintindi ng Book of Jeremiah chapter 1 and 2. Dati mahirap basahin. Ba't ngayon madali na basahin? Madali na basahin, ano? Dati mahirap basahin. Hindi ko maintindihan. Ngayon naiintindihan ko na nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Our Father is amazing. So, pinapaintindihan natin sa atin ni Almighty Father. Kasi mahal niya tayo. Gusto niyang i-pour out ang kanyang heart sa atin. Yung kanyang kalungkutan. Yung kanyang disappointments. Yung sadness of our Father. But then we have hope now, and that is Jesus Christ. Kaya masaya na si Almighty Father. But we should know also these things. No? Itong nasa prophetic book. Para malaman natin, makilala natin yung tatay natin. Paano tayo makakapunta in heaven kung hindi natin kilala yung tatay natin? Paano tayo papapasukin? Sino ka? Sino ka? Kilala ka ba ni Almighty Father? Kilala mo ba si Almighty Father? I-describe mo nga si Almighty Father. Ano ba ang characteristics niya? Ano ba ang disappointment niya sa mga tao? Kung gano'n, ano, masasabi natin. Pero hindi natin kailangan pa magsalita dahil alam ni Almighty Father yung puso natin. Alam niya. Nakilala natin siya. Kaya lagi tayong magpe-pray and read the Bible on your own. You can read it also on your own. God will help you. The Holy Spirit will help you. Jesus Christ will help you. Because He loves us so much. So next time, basahin naman natin Jeremiah chapter 3. Unahan na ninyo ako. Ha? Kayo kaya magturo sa akin. Sino ba ang kausap ko? Wala, hindi ko kakilala. So lagi natin isipin, no, na yung tatay natin, hindi tayo iniiwan. Hindi tayo pababayaan. Kaya binigyan niya tayo ng manual. Binigyan niya sa atin si Jesus Christ. Pero bago si Jesus Christ, yung mga prophets muna, and then si Jesus Christ. Tapos, yung mga apostles, no? Pero hindi rin dapat sambahin ng mga apostles dahil hindi sila Diyos. Kahit pa sabing santo sila, hindi sila santo. Ha? Si Almighty Father ang nagsasabi kung saint ang isang tao o hindi. Hindi ang tao. Dahil mali ang isip ng tao. Hindi marunong mag-decide ang tao. Kung tao ang magde-decide, mali lahat ng kanyang mga birada. Si Almighty Father, lahat. Righteous lahat ang kanyang pag-judge. Righteous ways of our Father, of Jesus Christ. Kaya we must also thank Jesus Christ. Worship Him, adore Him. Sa kanila lang tayo makakakuha ng contentment, peace, love, joy, and acceptance. Thank you, and God loves us all so much.